Ayun, so this is the second time around na tumayo po ako sa harap para pangunahan ang gawain na ito. Pero hindi pa po ako nakakapagpakilala during my first MC. So this time, allow me to introduce myself. I'm Cheryl po, one of Pierce Cargo's employees sa mga hindi po nakakakilala sa akin. And bago po ang lahat, gusto ko lang pong batiin ang bawat isa ng welcome. Yan. So, welcome po sa lahat ng nandito. Even dun sa mga nanonood po sa atin, ayan, welcome po. Tapos dun din po sa mga first-time attendees natin. Pwede po bang magtaas ng kamay yung mga first-time attendees natin? Ayan, yun po sila. So, welcome po. Welcome po sa lahat. Yun. Gusto ko lang pong sabihin na yung pagpunta nyo po dito is hindi po siya aksidente, kundi nilid po kayo ni Lord dito, dinala po kayo ng Lord dito kasi mahal niya po kayo. At may gusto po siyang ipabatid sa inyo na mensahe and gusto niya pong abutin ang mga heart po ninyo. So, welcome po every Sunday. Welcome po kayong pumunta dito. Yun. So, ayun, ngayon, hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na espesyal ang araw na ito, di ba? So today, sineselebrate po natin ang araw na ito para i-honor ang ating mga earthly fathers, ang ating mga tatay, ang ating mga papa, daddy, tito na nagsilbing tatay, kuya na tumayong padre di pamilya, nanay na naging tatay na din at the same time kasi wala ng asawa. So, hindi lang po yung mga earthly fathers natin sa araw na ito yung gusto ko pong batiin kasi most of all or yung gusto ko pong pasalamatan is may earthly fathers man po tayo. Gusto ko pong sabihin na meron din po tayong heavenly fathers na sa mga oras na ito dapat po nating pasalamatan kasi kung hindi po dahil sa heavenly fathers natin, wala po tayong earthly fathers. And most of all, wala din po tayo dito ngayon. Kaya, let us take this time para pasalamatan po, hindi lang yung mga tatay natin na kasama po natin physically, but yung tatay po natin na nasa itaas, which is si God po yun. Kaya, yun, gusto ko lang ding magpasalamat kasi alam ko, special yung araw na to sa family natin. Madami nagse-celebrate, madami yung late kasi baka nasa labas pa, nagse-celebrate, baka on the way na din sila. Pero sa mga nandito po ngayon, sobrang thankful po kami and most especially si God sa presensya po ninyo kasi mas pinili po ninyo na magpunta dito ngayon at dito mag-celebrate ng Father's Day. Yun. So, yung mga empty space po na chair, pwede po nating i-fill, pwede po tayong mag-move forward para in case na may dumating man pong latecomers, hindi na po kayo may istorbo, and sa likod na lang po sila mauupo. So, pwede po tayo dito sa harap. Yan. So, ngayon, inaanyayahan ko lang po ang lahat na tumayo at pumikit para po sa ating opening prayer. Lord, we welcome you in this place. We welcome your Holy Spirit, Lord. Cover this place with your presence, Lord, as we gave you thanks, Lord. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na ipinadala po ninyo sa lugar na ito. Salamat po at muli po kaming nagtipon-tipon ngayon upang purihin at sambahin ka, Lord. Naway sa mga oras na ito, Lord, ay bigyan niyo po kami ng pahinga na tanging kayo lamang po ang makapagbibigay at sa inyo lamang po namin mararamdaman. Lord, continue to guide us na mapagtagumpayan po namin ang gawain na ito. Continue to equip us, Lord, with your knowledge and wisdom, Lord. Lord, sa mga oras na ito, buksan niyo din po ang aming mga puso't isipan na ang lahat ng salita at lahat ng mensahe na aming maririnig ay hindi lamang maging isa bastang salita, kundi maisa puso't maisa buhay po namin. Lord, we allow you, pinapatnubayan ka namin, Lord, na gamitin ang aming mga buhay upang maipabatid din po sa iba ang inyong mga mensahe. Lord, help our preacher for this day, Lord. Grant them, Lord, your wisdom. Tulungan niyo din po sila na maipabatid ang lahat ng mensahe na nais po ninyo. Sa mga oras na ito, Lord, pinapasalamatan namin
na binigyan mo kami ng mga earthly fathers sa aming mga buhay. Salamat po dahil kung hindi po sa kanila, wala po kami dito. Pero bukod po dun, Lord, mas pinapasalamatan po namin kayo dahil kung hindi po sa inyo, wala po yung mga earthly fathers namin at wala din po kami. Lord, bukod kanino man kayo ang dapat pasalamatan at pagpalain, purihin at sambahin, kaya hayaan niyo po kami, Lord, na sa mga oras na ito ay i-worship ka. Lord, we love you, we thank you for everything, we adore you, we praise you, Lord. Patuloy niyo po kaming gabayan, Lord, at samahan. Tinataas po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, patuloy po natin palakpakan ng ating Diyos na buhay. Sige po, wag po tayong mahiya, sapagkat sa oras na to tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Tayo po ay sasamba sa ating Diyos na buhay, sapagkat siya'y karapat-dapat. Amen po ba? Amen. Sige po, patuloy po nating palakpakan ng ating Diyos na buhay. Yes, we welcome you, Lord. Let every praise, Lord God, let every worship, Lord God, be heard, Lord God. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise, come on. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. God our Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, oh, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. Oh, you're our healer. Oh, you're our deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yes! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. For you are our Savior, you are our healer, you are our deliverer, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Father God. We worship you right now. Maari po ba nating itaas ang ating mga kamay? Ito po ang tanda ng ating respeto sa ating Panginoon. This is a gesture na malaya tayo na itinataas ang ating mga kamay dahil pinalaya tayo ng ating Panginoon. Kaya naman sa oras na to, He deserved to be worshipped. His name will be lifted up in this place. Because our God is good, we worship you, Lord.
and we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed, and all the hopes we have we place in you right now, and we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed, and all the hopes we had we place in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you, Father. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We will say, Lord, and we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed, and all the hopes we have we place in you right now, and we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed, and all the hopes we have we place in you right now, and we will say, come on, He is good. He is good. Our Father is good right now. That's why He deserves to be worshipped right now. Every one of us should open our lips, and we will say that He is good. Yes, and we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed, and all the hopes we had we place in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare. Thank you, Lord. Thank you that you are our Father. Thank you that you are our Father. Oh, we declare, oh Father, Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you, oh Father. Father, we declare, oh
Father God, for every day is a gift. Thank you, Father. Oh, Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you, oh, Father God. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Once again, Father. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We declare our everlasting love for you. Worship you, Father. Worship you, Lord. More of your presence, Father. More of your presence. More of your glory. Power of love. Power of your love and hold me close. Let your love. Oh, Jesus. Worship you, Lord. Worship. Yaramashina rararare. Waramarere nashiana. We want to experience your love.
your sheep in this place. You love the lost sheep. That's why we are here. Because of all the lost sheep. Oh God, let your love surround us. Let your love surround us. Pagalingin mo ang mga sugatan. Palakasin ang mga namihina. Puspusin ang mga nangangailangan ng kapuspusan. Ang mga kabigatan ng iyong mga anak. Ang mga problema ang kanilang kinakaharap. Ay iyong pawin at palitan ito ng kapayapaan. Matagpuan nila, Panginoon, at masumpungan ang magandang pastulan na ikaw, Panginoon, ang nagtakda sa iyong mga tupa na malasap ang green pasture. Because you love all of your sheep. We are here. We worship you, Lord. For the last time, let us welcome the love of God in this place, in this church. Hold me close, oh Father. Me close. Oh God. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong malasakit at pag-ibig, Panginoon. Nagtayo ka ng iglesia mo sa lugar na ito dahil sa iyong pag-ibig. Sa iyong mga anak, Panginoon, o Diyos, sa mga taong naririto at nagtatrabaho, gayon din sa labas ng kumpanya na kung saan ginawa mong church, sapagkat gusto mong tulungan, abutin, pagalingin, pagpalain, alagaan ang iyong mga tupa na minamahal. Purihin ka, dakilang Diyos. Sa iyo ang kapurihan at pagdakila, pagluwalhati. In the mighty name of Jesus, take over, Holy Spirit, in this place. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. You may be seated. Praise God. Glory to Jesus. Amen. Happy Father's Day sa araw na ito. Minamahal ng Diyos ang bawat isa. Pakisabi sa iyong katabi, minamahal ka ng Panginoong. May nagmamahal sa iyong Diyos. Alos mag-iisang buwan pataas, tama ba? O mag-iisang buwan pa lamang tayo dito sa church na ito. Isang kumpanya na ginawa ng Diyos na isang church. Nang sa gayon, ang mga tao sa lugar na ito, mga nagtatrabaho, maging man yung mga sa labas ng church na ito, ay makasumpong sila ng pastulan, ng green pasture. Sinabi ng Panginoon, tayo daw pong mga tao ay tinuturing po niyang tupa. Ang mga tupa po'y inaalagaan. Ang mga tupa po ay iniingatan. At ang Diyos ay nagtatayo siya ng mga pastor upang ang mga tupa ay mapangalagaan. Pakisabi sa iyong katabi, dahil mahal ka ng Panginoong Jesus. Okay? Kaya may church because of the love of God sa buhay mo. Ulitin ko yan. Kung bakit may church na itinatayo because of the love of God. And the title of this message today
is Father's love. Pakibanggit nga po, Father's love. Meron pong tinatukoy ang salita ng Panginoon na meron tayong physical father, meron tayong pangalawa, spiritual father, at meron tayong tinatawag na heavenly father. Tatalakhayin po natin yan. Dumako muna tayo sa physical father po natin. Lahat po tayo dito ay may tatay. Imposibleng lumitaw ka sa mundong ito na hindi ka nagkaroon ng tatay. Masama man ang tatay mo, mabuti man ang tatay mo, maganda man ang nakaraan mo sa tatay mo, hindi man maganda ang nakaraan mo sa tatay mo. Pero may ginamit pa rin ang Diyos para lumitaw ka sa mundong ito. Kung wala sila, wala ka ngayon. So meron tayong physical father, natural father na tinatawag. At happy Father's Day sa mga physical, natural father natin sa mga araw na ito. Amen? Magbibigay po ako at maglalabas ng isang video sa inyo patungkol po sa ating physical father. Pwede po nating patayin po natin ang ilaw. Ayan, enjoy po natin ang araw na ito. Sound, please. Wala bang sound yan? Wait lamang po tayo sapagkat yan po ay may sound. Okay? Habang yan po ay, kanina may sound habang pinapatugtog natin. Ayan, wait lamang po tayo. Binubuli siya ng kanyang mga classmates. Isang estudyante. Sa mga estudyante dyan. At meron siyang isang ama. May kapansanan. Hindi niya ma-appreciate ang kanyang tatay kahit binibilan siya ng sapatos. Hirap sa buhay ang batang ito. Naranasan niyang bulihin siya ng kanyang mga classmates or kaibigan. Halos wala siyang magandang cellphone. Kaya galit na galit siya sa kanyang tatay. Biniblame niya ang kanyang tatay sa mga nangyayari sa kanya. Hindi alam ng anak, ginagawa ng tatay ang lahat. Namamasada. Natutulog na lamang
sa kalsada, kakahanap buhay. Mabigyan lamang pangangailangan ng anak. Pero yung anak, hindi niya pa rin makita ang sakripisyo ng kanyang ama. Sa kabila ng kahirapan, ginagawa ng ama ang lahat. Mapakain lamang ang kanyang anak. Pero hindi pa rin ma-appreciate ng kanyang anak ang ginagawa niya. Dumating ang kaarawan ng kanyang anak. Araw na inabangan ng kanyang tatay sa sobrang pagmamahal ng kanyang ama. Sa kanyang kaarawan, nabawian ng buhay ang kanyang ama. Yan ang ginawa ng kanyang tatay na hindi nakita ng kanyang anak. Tinitiis lahat ng tatay. Binenta niya ang lahat ng gamit nila sa bahay. Maging man ang singsing, electric fan, TV, refrigerator, upang mabili lang ang pangangailangan ng anak. Binilan siya ng motor. Ang nakalagay po dyan, "Happy birthday, anak." Lahat ng pangangailangan mo, tinaray ko ibigay sa'yo. That is the Father's love. Give the Lord God a big hands of praise. That is the Father's love.
Minsan tayong mga anak, nakikita lang natin yung personal battle natin. Nakikita lang nung batang yon ang sarili niyang pangangailangang personal. Hindi niya nakita sa likod nun ay may tatay na nakakakita din ng pangangailangan niya. Pero ngunit dahil sa kahirapan, hindi ito agad maibigay ng isang tatay. Kinakailangan mo lang dumiskarte, gumawa ng way, gumawa ng paraan, ang mga tatay sa lupa. Maiahon ka lamang sa kahirapan. Kinakailangan mangutang ang mga tatay. Makapagtapos ka lamang ng pag-aaral. Kinakailangan magpuyat ng mga tatay. Mabigyan ka lang ng baon araw-araw. Karapat-dapat pasalamatan ang mga physical father natin at natural father natin. Ang nakikita lang nating mga anak, ulitin ko, yung pangangailangan natin sa school, pangangailangan natin personal, mga damit na kailangan, sapatos na kailangan, cellphone na kailangan, laptop na kailangan, mga projects sa school na kailangan. At marami nang nakapagtapos sa school sa inyo. Nang dahil merong nanay at may tatay na nagsakripisyo sa likod ng inyong achievement na nararanasan ngayon dahil kayo, ang ilan sa inyo rito ay mga professionals na. Ngunit bago nyo makamtan yun, may mga tatay na nag-sacrifice. Mabili lamang, maibigay lamang ang mga bagay na inyong pangangailangan. But minsan, hindi nating makita ang mga sacrifice ng mga tatay dahil mas nangingibabaw yung ating mga battle, mga needs sa buhay. Na-realize na lamang nung batang yon ang kahalagan ng kanyang tatay nung namatay na ang kanyang tatay. Kayong mga nasa estudyanteng nandiyan, mga bata, may tatay kayong nagmamahal sa inyo. Hindi nyo nakikita ang mga battle nila sa buhay. Ang mga bigat na kanilang pinapasan kung sila ay nagtatrabaho bilang mga mason o bilang mga karpintero. Mga paghahampas sa mga pako na malalaki, pagdadrive sa mainit na panahon. Kinakailangan ipangutang pa para maisaayos ang sasakyan. Dahil kung hindi magdadrive, hindi magtatrabaho, walang baon ng anak, hindi makapagtapos ng pag-aaral. Na kailangan mag-sacrifice ng tatay. Mapakain ka man lamang tuwing umaga or tanghali o maging man sa hapon o maging pang merienda kung may blessing pa. Ang lahat kung ano tayo ngayon, may nagmamahal sa atin, mayroon tayong tatay. Amen? Kung hindi ka man lumaki sa tatay mo at lumaki ka at mayroong nagpalaki sa iyo na kinikilala mong tatay, yun, yung nagsacrifice para sa iyo. Kung tito mo man na kinilala mong tatay mo yung tito mo o yung kuya mo kinilala mong tatay sapagkat namatay ng tatay mo, maaari ang ilan sa inyo na matay na ng ama. Pero may pumalit na parang nanay na tatay pa. May mga nanay na sila, tatay pa sila. At ngayong araw ng mga tatay, kinakailangang i-appreciate natin sila sa ating buhay, sa harap ng Panginoon. Sapagkat sinasabi ng Biblia, honor your father and honor your mother. At hahaba ang buhay mo kung rerespetuhin mo ang mga taong ito na nagmamahal sa iyo.
hindi mo lang makita. Ulitin ko, hindi lang nating makita ang pag-ibig sapagkat mas nangingibabaw yung battle natin sa buhay na hindi ka makasabay sa iyong mga kaibigan. Sinisisi mo ang iyong pamilya. Bakit wala ka nito? Bakit wala ka nito? Bakit wala ka nito? Ba't yung mga kaibigan mo ay meron? Pero hindi mo alam, kumikirot ang kanilang mga puso dahil hindi nila maibigay ang mga bagay na kailangan mo bilang isang anak. Kapag ikaw ay naging tatay na, iba na ang pakiramdam. Gagawin mo na ang lahat kahit mahirap para lang sa kinabukasan ng iyong anak. At hindi may tatawaran ang puso ng isang ama. Sapagkat ang kanyang mga pangarap ay maaari niyang isakripisyo. May bigay lamang ang pangarap at magandang buhay sa isang bata. Kahit nasa sinapupunan pa lang ng isang bata, iba na ang pakiramdam ng isang naging ama o naging isang tatay. Katulad ko, na nasa sinapupunan pa lamang ang aking anak, ay iba na ang aking puso para sa kanya. Sabi ko nga, nais kong maging the best na ama, the best daddy sa kanya. Mga bagay na hindi ko nagagawa, ay nagagawa ko para sa kanya. Hello? Sa mga naging tatay, yung dating hindi nyo po nagagawa, ay nagawa ninyo. Mga sakripisyong hindi nyo nagagawa noon, nagagawa na ninyo. At nagawa po ninyo dahil sa inyong anak. Amen? Yan ang ating physical father. May mga tatay nga po tayo na kung saan hindi nila masabi ang kanilang talagang kalagayan. Meron pa ba tayong video dyan, yung isa pa? Panoorin po natin ito. Hindi nila masabi ang kanilang kalagayan talaga sa buhay. Alang-ala lamang po sa isang anak o mga anak. Parang actually hindi yan yung video eh. Iba yan eh. Pero baka pwede na rin yan. Hindi pa yan eh. Pakitingin nga muna sa YouTube. Sige, habang hinahanap ng aking asawa, sabagat hindi yun eh. Palakpakan muna natin ang Diyos na buhay. Sige, bahala si Pastora, tumingin muna po kayo sa akin. Araw ko ito eh. Araw namin to ng mga tatay. Yan, sino pang mga tatay dito? Karamihan ay hindi pa tatay. Karamihan ay mga dalaga pa. Yung ipapakita ko po sa inyong video, ay sana'y meron nga. Nawa nga'y makita, dahil kung hindi, ikukwento ko na lamang yun. Isang sakripisyo ng isang tatay na siya ay nagpapanggap na siya ay may kaya sa buhay. Nagpapanggap para lamang po maipakita sa kanyang anak na okay siya, all is well, masaya siya, nakangiti siya lagi, malakas siya lagi. Ipinapakita niya yun sa kanyang anak na okay lang ako, anak. Sige anak, kain ka lang ng kain. Sige, anong gusto mo? McDo, Jollibee, Chowking? KFC? Sige, bibigay ko, anak. Lahat gagawin ko para sa iyo, anak. Masaya yung tatay, masaya yung tatay. Hanggang isang araw, nalaman nung anak na yung kanyang tatay pala, hindi naman pala mayaman. Nagpapanggap lamang. Na yung pinapakain pala sa kanyang anak ay bunga ng
mga sakripisyo, mga trabaho, mga sideline na pinapasukan ng isang tatay. Na kung anong-anong mga trabaho, maibigay lamang ang pangangailangan ng isang anak. Yun ang kwento. At nung nalaman ng bata, nalungkot ang bata, at nung siya'y nalungkot din ng tatay dahil nalaman niya ang sekreto ng kanyang tatay. Nandiyan na ba? Okay. Kaya panoorin po natin ito. Natagpuan. Kaya ba yan? Daddy is the sweetest. Daddy is the most handsome. Volume, please. The sweetest daddy in the world. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Wow! Praise God. Palakpakan po ulit natin ang Diyos na buhay. Mayroon pong kakilala. Grabe yung sacrifice niya sa kanyang anak. Maaaring sa umpisa siya'y nasaktan nung nalaman niya na siya'y ampon. At ang kanyang tatay ay maaaring hindi nagsinungaling na
siya ang tunay na tatay, pero kalaunan nung siya nasa age of accountability na inamin na siya'y ampon lamang. He lies. Pero makikita mo yung sacrifice ng tatay na yon na umampun sa anak, na ginawa niya ang lahat, na itinuring na anak ang inampun niyang anak. Nikakilala ko, pinag-aral ang batang ito, pinagtapos sa pag-aaral, accountancy, graduate, nasa accounting. Biglang yung kanyang tatay, biglang namatay. Doon po ako sa burol, nakaraang. Iniwanan din siya ng sariling bahay. Pinagtapos sa pag-aaral, binigyan ng bahay. Pagkatapos, namatay yung tatay. Sinabi ko sa batang yon, sabi ko, yung extension ng tatay mo kung bakit siya'y nabuhay pa, sapagkat mahal ka ng Diyos, ginamit ng Lord yung tatay mo upang magkaroon ka ng magandang buhay, makatapagtapos ka ng pag-aaral, at magkaroon ka ng sariling tahanan. Dahil yun sa tatay mong nagmahal sa'yo, itinuring kang anak. Hello? Grabing pag-ibig ng isang tatay na yun sa kanyang anak. Siguro nung nakita niya nakapagtapos na ng pag-aaral yung kanyang anak, siguro sinabi nung tatay, ready na ako, handa na akong mamatay. Kasi may sakit po yung tatay na heart attack, patay. Number 1 pong pumapatay ay sakit sa puso. Deadly po yan. Naglalakad lamang po siya, bigla siyang heart attack. Pero makikita po natin na bago siya bawian ng buhay, may iwanan niya ang kanyang anak na kaya niya na. Kasi dalawa lang sila sa bahay. Yung tatay at yung anak. Ganun ang pag-ibig ng Diyos doon sa taong yon. Kaya yung pag-ibig ng Panginoon na ipinapadama niya at gumagamit siya ng mga tatay na nagmamahal sa'yo, na umiibig sa'yo, appreciate the goodness of the Father. Kapagkat gumagamit siya ng mga tatay, and appreciate your father, physical father, natural father. Amen? Pansinin niyo, my dad is a liar. Na-experience niyo na ba yun? Itinatago niyong nararamdaman ninyo sa inyong mga anak, bagamat hirap na kayo? Ayaw niyong ipakita na kayo'y hirap na, gusto niyo lagi sila'y maging masaya? Ginagawa niyo ang lahat, mabigay lamang ang pangangailangan ng anak, kahit hindi na kayo ang kumain? Na yung paborito mong pagkain na ikaw ang kakain, na dapat pambili mo, hindi mo na mabili sapagkat ibibili mo sa pangangailangan ng anak mo. That is the love of a father and mother. Amen? Ayan kayo mga baby, mga bata. Mahal na mahal kayo ng inyong mga magulang. Mahal na mahal kayo ng inyong mga magulang. Appreciate them. At tayong mga nandito na, ng mga lumaki na, mayroong tatay tayong nagmamahal at nag-sacrifice sa atin bago nating marating ang kalagayan natin ngayon. Amen? And the second is spiritual father. Jeremiah chapter 3 verse 15, sa verse na ito, New King James Version, I will give you pastor. Bibigyan ko kayo ng pastor. Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you shepherds. Sa ibang salin, pastor, according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. And I will give you shepherds. I will give you. I will give you. Mga kapatid, I will give you. Ang Diyos ang nagdesisyon upang bigyan kayo ng pastor. Ang Diyos po ang nagdesisyon upang bigyan kayo ng pastor. I will give you pastor. Sino pong nagbigay? Ang Diyos. Kayo po bang nagdesisyon
na kayo'y magkaroon ng pastor? Tatanungin ko po kayo po bang nagdesisyon na kayong magkaroon ng pastor? Hindi. Ano sa sinasabi ng Bible? I will give you pastors. So meaning to say, ang Diyos po ang nagbibigay ng pastor na magpapastor sa inyo na magiging tatay ninyo sa spiritual. Sa General Trias, nagsugo siya ng mga pastor upang magpastor sa inyo. At hindi nyo yung desisyon. Dahil kung magiging desisyon ninyo, siguro, ang pastor na gusto ninyo ay hindi katulad ng itsura ko. O itsura ni Pastor Sara, siguro itsura ni Kibuloy. Guwapo. Amen? Wala akong kausap po dito. O gusto niya yung itsura na kung saan walang butas yung... May butas yung tenga ko. Walang butas yung tenga. Sapagkat ako po, nung hindi pa po ako pastor, di ko nakakilala kay Lord, hindi ko alam na may Diyos pala, totoo palang Diyos, buhay pala ang Diyos. Nakapagbutas ng tenga nung ako yung mga 14 years old. Pero 17 years na po tayo nagpapastor. 19 years old nagpastor na po tayo. I will give you. Nay, tanungin ko po kayo, Nay. Kayo po nakadilaw. Kayo po bang nagdesisyon na maging tatay ninyo yung tatay nyo? Kayo po nagdesisyon? Hindi. Yung tatay mo, kung tatanungin, mahirap naman kung sabihin natin, kung ikaw ang magdesisyon, papayag ka yung tatay mo, yun yung tatay mo ngayon. Halimbawa, nanonood yung tatay mo, no? Nakita niya. Umindig. Di ba? Kung ikaw magdedesisyon, siguro gusto maging tatay si Manny Pacquiao. Siyempre, isip mo yung mayaman na agad na tatay, ano? Yung kaya kang bigyan ng mga kotse, mamahaling mga mansyon. Kung ikaw magdedesisyon, pero hindi ikaw ang nagdesisyon at hindi rin ako nagdesisyon na maging tatay ko ay si Bonifacio Ferrer. Nakamukha ko. Hindi ako nagdesisyon nun. Ang Diyos ang nagdesisyon, dumaan ako sa buhay ng tatay ko. At sa mga pastor din, spiritual father, sa mga pastor, hindi rin ikaw ang nagdesisyon sa pastor mo. Ang Diyos ang nagbigay ng pastor para sa iyo. Kung paano sa physical father ay hindi ka nagdesisyon kung sino magiging tatay mo, sa pastor din, hindi rin ikaw ang nagdesisyon. Dahil kung tayo ang magdedesisyon kung sino magiging pastor natin, hahanapin na natin kung sino yung pinakamayaman na pastor. At yun na yung magiging pastor mo. At doon ka na mag-church, doon ka na magsisimba. At wala ng mga small churches sa buong mundo na mga itinatayo sa bawat subdivision, sa bawat barangay. Kung papipiliin lamang ang mga tao sa mundo kung sino yung magiging pastor nila, pero hindi ganun ang principle ni Lord. Ang principle ni Lord, siya yung magbibigay sa iyo ng pastor na mangangalaga sa iyo, na isinusugo ng Panginoon para pangalagaan ka. Mga kapatid na nandito, mga kapatid po na nandito, ang church na ito, itinayo ng Diyos upang maging tahanan mo spiritually. Upang may mga tatay na mangangalaga at magpapakain sa inyo, magmamalasakit sa inyo. At ang pinaka-purpose nito, kung bakit kayo pinapakain ng Word of God, sapagkat nagmamahal sa inyo ang Diyos na nagbigay ng pastor para sa inyo. Amen? Tatanungin ko po kayo, kapag kayo'y nagkaanak, wala rin kayong magagawa kundi tanggapin ang anak. Amen? Parang ganito lang din po yan. Kami ang pinadala, wala rin kaming magagawa. Wala kayong nagawa, ito yung itsura ng pastor ninyo, yan ang itsura ng pastoran ninyo, wala rin ako magagawa, yan din ang itsura nyo. Wala yung atong kurus. Amen. Sabi nga ni Prophet Mark, kung hindi nyo ako tanggap, pero kayo tanggap ko. Amen. Magkatanggapan tayo. Tanggapin ninyo, binibigay ng Lord ng pastor sa inyo at tatanggapin din namin ang mga tupang binibigay ng Diyos sa amin. Dahil sinasabi ng Biblia, dadaling ko sa inyo. Ang Diyos ang magdadala ng mga tao. Siya ang nagdadala. Ikaw ay dinala niya sa lugar na ito. Dahil may nagmamahal sa iyo. Amen? At may spiritual father tayo. Pastor.
Spiritual father ko, si Pastor Rudy Ratilla. May senior pastor. At dito naman sa church na ito, may mga spiritual father na itinatayo ng Panginoon sa General Trias para pangalagaan, tupahan ang mga tupa. Pangatlo, is the Heavenly Father, the highest Father. Sa lahat ng mga tatay sa buong mundo ay ang Heavenly Father. At gusto kong makilala ninyo ang tatay natin sa langit. Pag nakilala ninyo ang tatay natin sa langit, mai-inlove ka sa tatay na ito. At hindi mo kapapayag na hindi mo maibigay ang buhay mo sa tatay nating ito na Heavenly Father, sapagkat napakaganda ng plano niya sa buhay mo. Tignan ninyo, ang puso ng isang ama nating sa langit sa Matthew chapter 7, verse 9. Tignan niyo po ito. Heavenly Father natin, or what man is there of you, whom if his son as bread will be, give him a stone? Sa Tagalog, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas sa tent kapag siya'y humihingi ng isda? Matthew chapter 7 verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Verse 11, kung kayo nga bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Yan ang ating Heavenly Father. Siya ay nagbibigay, nagkakaloob ng mabubuting bagay sa lahat ng humihingi sa Kanya. Kaya kapag ang isang tao, meron siyang kinikilalang Diyos, which is the Heavenly Father, at siya'y lumapit sa Diyos, nagbigay ng buhay sa Diyos, humingi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, makakaranas ka mabubuting bagay, hindi masasamang bagay ang iyong matatanggap sa Diyos. Kaya kaming mga naglilingkod sa Diyos ay marami nang nararasang mabubuting bagay na pinagkaloob ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya kami naglilingkod, tuloy-tuloy ang paglilingkod, sapagkat nalasap namin ang mabubuting bagay na laging binibigay ng Diyos sa lahat ng humihingi sa Kanya. Kaya lahat ng tao sa buong mundo, kapag meron silang kinikilalang Diyos, na paglilingkod ng Diyos, hallelujah, mararanasan, matatanggap nila ang mga hindi pa nila natatanggap nung sila ay wala pang Diyos. Nung ako'y wala pang Diyos, masasamang bagay ang nararanasan ko sa mundong ito. Masasamang bagay na tatanggap ko sa mundong ito. Rejection, mga bagay, karanasang, mga mapapait, makikirot na karanasan. Ngunit nung ako'y nagbigay ng buhay sa Diyos, at kami nagbigay ng buhay sa Diyos, wow! Mabubuting bagay na ang aking nararanasan. Mabubuting bagay na ang aking natatanggap. Mabubuting bagay na. At itong mabubuting bagay na ito ay gustong ibigay lagi ng Diyos sa Kanyang mga anak. Pakisabi sa iyong katabi, katulad mo, anak ka ng Diyos. May tatay tayo na nagbibigay ng mabuting bagay. Ano ang hihingiin mo sa Diyos sa araw na ito? The Father's love. Yan ang ating Ama, mapagbigay. Sabi sa iyong katabi, mapagbigay ang ating Ama. Naalala niyo yung prodigal son? Nalayo ang isang anak, nag-backslide, tumalikod sa maraming panahon ng pagkawalay niya sa ama. Naisip-isip niyang magbabalik na ako sa tatay ko. Magbabalik na ako sa ama ko. Dahil itong prodigal son, hirap na siya sa kanyang kalagayan. Nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang mga pagpapalang ibinigay ng kanyang ama.
Nung siya ay nasa piling ng Ama, maganda ang kanyang buhay, maayos ang kanyang buhay, humiwalay siya, naglayas siya, umalis siya sa kanyang Ama. Nawala yung source ng blessing niya. Naisip-isip niyang magbalik sa kanyang Ama. At inisip niya, napupunta na muli ako sa aking Ama, magbabalik loob na ako sa aking Ama. Kahit hindi niya na ako tanggapin na anak, basta gusto ko sa piling niya. At nagulat siya malayo pa lamang. Nakita na siya ng kanyang Ama. Lumapit ang Ama, hinagkan siya ng kanyang Ama, hinalikan at sinabihan ng kanyang mga alipin, suotan ng singsing ang batang ito. At ng panyapak, tayo'y magdiwang. Pagpatay natin siya ng guya. Nag-celebrate ang buong pamilya dahil may nagbalik loob na isang anak sa kanyang Ama. Sa iyong pagbabalik loob sa Ama, nakasalubong na agad ang Diyos para yakapin ka at upang pagpalain ka at bigyan ka ng mabubuting bagay na nawala na ng mahabang panahon nung ikaw ay sumasampalataya pa noon sa Diyos mong pinaglilingkuran hanggang sa nawala ang mga mabubuting bagay, paubos na ng paubos ang mabubuting bagay na kaloob ng Diyos sa iyo hanggang sa matagpuan mo, empty ka na, walang-wala ka na. Ngayon ang panahon upang bumalik ka muli sa Ama na nagbibigay ng mabubuting bagay na nagmamahal sa iyo. Let's close our eyes. Hold me close. Close our eyes. Oh. Lahat ay pumikit sa mga oras na ito. May tatay na nagmalasakit sa iyo, physical father. Appreciate them. Sa harapan ng Diyos, appreciate mo sila. May nag-sacrifice na tatay sa iyo. Sa mga tatay na nandito, maging man sa nanonood sa YouTube. Alam ng Diyos ang mga sakripisyo niyo sa inyong mga anak. Grabe ang pag-ibig ninyo sa inyong mga anak. Binabatan ninyo ang lahat, maibigay lamang ang pangangailangan ng anak. Bagamat hindi na-appreciate o hindi ito nakikita ng inyong mga anak, may nakakakita sa inyo ang Diyos sa kabutihang ibinibigay ninyo sa inyong mga anak, sapagkat yan ang puso ng isang tatay. Pangalawa, may pastor na kung saan na isinesend sa inyo, tanggapin ninyo mga pastor na sinesend sa inyo, sapagkat sila ibigay ng Diyos. Accept them. May nagmamahal sa inyo, mga pastor, upang alagaan ang inyong kalagayan, ang inyong buhay, bilang mga tupa na magpoprotekta sa inyo. Pangatlo ay ang Heavenly Father na nagmamalasakit sa kanyang mga anak na nagbibigay ng mabubuting bagay sa lahat ng humihingi sa Kanya. Lord, once again, we want to experience your love. Magbalik loob ka sa Diyos, kapatid. Matagal ka na bang nawalay sa Diyos? Puro pangit na bagay na bang nararanasan mo sa buhay? At nawawala na mga mabubuting karanasan at mabubuting bagay. Now, go back to Jesus Christ. Go back to the Lord. And God wants to give you kung ano ang pangangailangan mo. May amang na nasa langit na nagmamahal sa iyo. Hindi siya nagbibigay ng bato kung ikaw ay humihingi ng tinapay o ng alakdan kung ikaw ay humihingi ng isda. Mabubuting bagay ang pinapagkaloob ng Diyos Ama. And we will declare today that our Heavenly Father, may God give you gifts because you are His sons and you are na ikaw ay kanyang anak. Glorify your name, Lord.
Let your love surround me. Rain. Oh, come on. Worship the Lord. Let us welcome the love of God. Hold me close. Hold me close. Let your love surround. May nagmamahal sa ating Diyos. Our Heavenly Father, na nagkakaloob ng mabubuting bagay sa lahat ng kanyang mga anak, sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sino mang lumalapit sa Kanya. Sa sobrang pag-ibig ng Ama, ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pag-ibig ng ating Ama. Maging man ang kaisa-isang anak ay binigay. Hold me close. Me close. Sinabi niya sa kanyang salita, kung ang kanyang anak ay kanyang naipagkaloob, ang kaisa-isang anak na si Jesus, how much more? Gaano pa kaya ang maliliit na bagay na para sa kanya ay maliit lamang na kaya niyang ibigay to help you, to bless you. Ang ginto, ang langit at ang lupa ay pagmamay-ari ng Ama. Sa Kanya'y walang imposible. Hallelujah! Oh! Sa lahat ng narito, sobrang pag-ibig ng Ama, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Hindi madali sa isang ama na makita niya ang kanyang anak na ipinapako sa krus. Tinutuya, nilalait, pinagtatawanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Ama, ibinigay niya ang kanyang anak, sapagkat yun ang tanging solusyon sa ating mga tao upang maligtas ka at huwag kang mapunta ng impyerno, bagkus mapunta ka ng langit. At malasap mo ang pag-ibig niya sa pamagitan ng kanyang anak. Jesus is the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except through Him. Jesus Christ, the name above all names. At sa lahat ng mga naririto na ngayon lamang naka-attend at nakadalo, gusto niyo po bang malasap ang mabubuting bagay na gusto ng Diyos na malasap po ninyo? Ang isang mabuting bagay na gusto niyang ibigay sa iyo ay ang buhay na walang hanggan. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaligtasan ng inyong mga kaluluwa ay mabuting bagay na gusto niyang ibigay. Kaisa-isa, number one na gusto niyang ibigay, bukod pa sa mga bagay na pangangailangan nating pisikal, ay ang salvation na nais niyang ipagkaloob. Sabay-sabay po tayo sa mga narito, ngayon lang nakadalo, gusto niyong matanggap ang mabuting bagay na kaloob ng Ama, sabihin niyong prayer na ito. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa inyo. Tinatanggap kita bilang mabuting bagay sa puso ko. Panginoong Jesus, tinatanggap kita. Ikaw ang dakilang regalo sa buhay ko. Ang maligtas ako. Ang hindi ako mapahamak, ang mapunta ako ng langit, ang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa puso ko. Pinapapasok kita
maghari ka sa buhay kong ito. Ilista mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Salamat po. Amen. And I will pray for you. My Father, in the mighty name of Jesus Christ, sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon, na may mga pangangailangan, Panginoon, personal needs, in the mighty name of Jesus Christ, according to your name, you said in your words, 2 or 3 gathered in your name, magkaisa sa paghingi sa pananalangin, O Diyos, upang lubusang magalak ang iyong mga anak, kami humingi sa iyong pangalan. Sinabi mo, humingi at kami bibigyan, humanap at kami makasusumpong, kumatok at ang pinto'y bakbubuksan para sa kumakatok. At narito ang iyong mga anak, dakilang Diyos. We declare open heaven right now. Because you are our loving Father, ibinibigay mo yung mabubuting bagay sa iyong mga anak. And in the name of Jesus, come on, pray to the Father. Ask to the Father your needs. Come on. Pray to the Father right now. He is a loving Father. Nagbibigay ng mabubuting bagay. Pray to Him. Hallelujah. Thank you, Father. Ibinibigay mo yung mabubuting bagay. And we receive it right now. We receive it right now. We receive good things from the Father in heaven. Thank you, Father. We release good things in your life. We release good things in your life. We release good things in your life. Not bad things, but good things be upon you all. In Jesus' name. Good things. Good things. Receive it. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Father. To you belongs all the glory and the honor and thanksgiving and adoration. And all the people of God, everybody say amen. Amen. To God be the glory. Praise God. May mabuting bagay tayong natatanggap sa ating Diyos na buhay na nagmamahal sa iyo. Tuloy-tuloy ka lang, kapatid. Magugulat ka. Paparating pa ang magagandang bagay, mababuting bagay na nakanda na at nakalaan na para tanggapin mo. On the way na yan. Amen? On the way. To God be the glory. Palakpakan po natin Diyos. Tawagin po natin si Pastora Sara. Ayan. Amen. Praise God. Pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpak si Lord? Praise God. Tayong lahat po ay napagpala sa araw na to. Salamat po sa inyong mga presensya. At right now po, tayo po ay magkakaloob kay Lord. At the same time, magpe-pray na rin tayo para sa ating closing prayer. Tayong lahat po ay tumayo. Pwede po ba nating palakpakan si Lord ng malakas? Wow, praise God. Lord, we give you all the glory. We give you all the praises. We thank you, Lord God, for you are the giver of good gifts and perfect gifts, O Lord God, sa buhay ng iyong mga anak. And right now today, O Lord God, as we give, O Lord God, sa inyo po bilang pasasalamat sa inyo, Panginoon, you will continue to pour out, O Lord God, good and perfect gifts sa buhay ng inyong mga anak. And we also appreciate you, our Father God, dahil ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito at ikaw ang nagpamalas, nagpahayag ng iyong pag-ibig sa amin, O Lord God. We declare your everlasting love to flow in the life of your people in this place, and we speak your protection and the blood of Jesus, the joy of the Holy Spirit, and the love of the Father ay patuloy na bumalot sa amin sa aming pag-alis sa lugar na ito. Salamat, Lord, sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin sa Lord, and pwede po tayong magkaloob dito. Wala pong bayad yung Word of God, pero we give May mga lang tinapay din sa likod. as our part of our offering and thanksgiving to our Lord. Bago po tayo umuwi, pwede po natin kamayan yung bawat isa. Meron din po tayong hinanda dyan na merienda. So, bago po tayong pwede po tayong kumain. God bless us all po. See you po next week.